Opisyal na ito. Inaamin na ng mga otoridad ng Rusya na nasa bingit na ng resesyon ang Rusya. Tumataas ang presyo ng beetroot, repolyo at patatas sa Rusya. Dahil ito ang mga pangunahing sangkap sa paggawa ng pambansang putahe, kaya nag-aalala ang mga tao. Nangako kami na titiyakin na matatanggal ang ilang mga bangko ng Rusya. Bumagsak ang ekonomiya ng Rusya at yung nagkakandahirap pinunfronted bangko ang Rusya. Hindi ako ang nagsabi niyan, galing mismo. Yan sa gobernador ng sentral na bangko ng Rusya. Ubus na ngayon ang mga yaman ng Rusya. Kung walang pamumuhunan at reforma, titigil ang Rusya. Iyan iwot na mga sigyawin niya at si Putin ay nag-aangkin lang din ang lahat dahil iyon lang ang paraan para manatili siya sa kapangyarihan. Pero sobrang lumalala na ang sitwasyon kaya pati ang media ng Rusya ay napipilitang iulat ito. Heto ang mga detalye tungkol diyan. Isang bagay na napansin ko sa mga pahayagan ng Rusya ngayon ay ang pagkakaiba. Sa isang banda, maraming yabang at tapang at pangungutya sa kanluran. Inihalin tulad ng Moskovsky Komsomolets ang summit ng NATO at ng Hague sa isang kindergarten, isang bahay aliwan. Tinawag ng Komsomolskaya Pravda si Mark Rutte, kalihim general ng NATO, na punong sip-sip dahil tinawag niya si Donald Trump na Daddy. Mayroon pang usaping daddy sa pahayagang Ruso na Lichnitskaya Gazeta kasama ang pahayag na sa kanilang summit, ipinakita ng European Union na isa na lamang itong karugtong ng NATO. At dito natin makikita si Vladimir Putin na lumalahok sa isang pagpupulong ng Eurasian Economic Union sa Minsk. Sa loob ng mahigit 10 taon, naging mas matatag ang unyon. Lumago ang potensyal na pang-ekonomiya ng Eurasian Five. Yan ay ang Rusya, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan at Armenia. Ngunit at narito ang kaibahan, ang front page ng Nezavisime Gazeta ay hindi naglalaman ng ganoong positibong balita para sa Rusya. Sa ekonomiya ng Rusya, lumalala ang problema ng hindi nababayarang utang. Ang pagbaba ng pangunahing rate ng Central Bank mula 21% hanggang 20% ay hindi raw makakaayos ng sitwasyon ayon sa mga miyembro ng parlamento. Ang problema ng hindi nababayarang utang dahil sa abnormally mataas na pangunahing rate ng Central Bank ay lalong nagiging halata dahil sa pagtaas ng mga bayarin ng mga negosyo at sa pagdami ng hindi nababayarang sahod. Maaaring lalo pang tumaas ang hindi nababayarang utang dahil ang simbolikong pagbaba ng pangunahing rate ng Central Bank ay malabong magpabuti sa kalagayan ng ekonomiya, iyan ang nararamdaman sa duma. Sabi ng mga eksperto, sa ngayon ang mga sumusunod na sangay ng ekonomiya ang naapektuhan. Pagmimina ng karbon, pagkukumpuni at pag-assemble ng makinarya at kagamitan, metalurhiya, mga pasilidad ng imbakan, produksyon ng pananim at pag-aalaga ng hayop, enerhiya ng kuryente, gas at steam, pagpipino ng langis, pagkuha ng langis at natural na gas, paggawa ng sasakyan, paggawa ng tren, barko at eroplano, paggawa ng mga produktong metal at iba pa. Isang sintomas ng lumalalang mga problema ay ang mabilis na pagtaas ng hindi nababayarang sahod noong Mayo. Sa pagtatapos ng Mayo, ang hindi nababayarang sahod sa Rusya ay umabot sa 1.7 bilyong rubles. Iyon ay 12.2% na mas mataas kaysa noong Abril ayon sa Federal State Statistics Service. Halos lahat ng utang na ito sa sahod ay resulta ng kakulangan ng sariling pondo ng mga kumpanya. Ayon sa pahayagan, sinabi ni Oksana Dmitrieva, isang miyembro ng parlamento ng Russia, dati na niyang inilarawan ang patakaran ng labis na mataas na interest rate ng Central Bank bilang isa sa pinakamalalaking gawa ng ekonomikong sabotahe sa nakaraang mga dekada. Pagkatapos, ayon sa RBK ngayon, nananatiling pangunahing problema para sa merkado ng paggawa sa Russia ang kakulangan ng mga bihasang manggagawa. At Izvestia. Natuklasan ng Izvestia na nagsimula ng tumaas ang oras ng paghahatid ng mga kalakal papuntang Russia sa pamamagitan ng mga bansa ng Commonwealth of Independent States. Pinakakaraniwan ang mga pagkaantala sa mga paghahatid na dumadaan sa Kazakhstan. Doon, ang mga pagsusuri sa customs ay nagdagdag ng 12 araw sa oras ng paghahatid, lalo na pagdating sa mga elektronikong kagamitan at mga produktong may dobling gamit. Pinahigpit din ang mga kontrol ng customs sa Armenia, Georgia at Kyrgyzstan. Ang ulat ng Bloomberg kahapon ay nagbahagi ng mas maraming detalye tungkol sa krisis ng mga korporatibong bangko na kinakaharap ng Russia. At ang ekonomiya ng Russia ay nahaharap sa lumalalang pananaw na mas malala kaysa sa hayagang kinikilala na may seryosong panganib ng sistemikong krisis sa pagbabangko sa susunod na 12 buwan. At ito ay ayon mismo sa mga opisyal ng pagbabangko ng Russia. Ngayon, upang lalong lumala ang sitwasyon, kasalukuyang tinatalakay ng European Union ang mga bagong paghihigpit laban sa mga bangko ng Russia.
maaring duwalaing sitwasyon at mamaaring ito ang dumala ng mabilis. Kaya naman ngayon kasama ko mismo si Jason J. Smart. At matagal na nang nag-uulat si Jason J. Smart tungkol sa Russia at sa katunayan, naging napaka-kontrobersyal ng kanyang mga ulat para sa Pangulo ng Russia, kaya't personal siyang ipinagbawal ni Putin na muling makapasok sa Russia. Kaya't simulan na natin ang kanyang panayam. Pero bago iyon, kung maaari ninyong gawin akong malaking pabor at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Talagang nakakatulong ito sa amin. Jason, may sinabi ka na hindi ko talaga mapaniwalaan. May nangyayari sa Russia, lalo na sa kanilang ekonomiya. At kahit ikaw, hindi mo rin maintindihan kung ano talaga ang nangyayari dahil ganun na ito kasama. Siguro pwede mong bigyan kami ng mabilisang paliwanag tungkol sa ekonomiya ng Russia at kung ano ang napapansin mo. Maraming nangyayari sa ekonomiya ng Russia na talagang masama. At babanggitin ko lang ang ilang estadistika na nakita ko ngayon. Ang Bloomberg News, sa katunayan, ay nagbabalita tungkol dito kahapon lang dahil talagang napakasama ng sitwasyon. At sinabi nila na, ayon sa kanila, ang mga opisyal ng bangko sa Russia ay palihim na nagbababala na ang bansa ay nahaharap sa isang seryosong panganib ng sistematikong krisis sa pagbabangko sa loob ng susunod na taon. At masama na iyon. Pero kung saan talaga ito nagiging mas malala ay sa 78 pinakamalalaking kumpanya sa buong bansa, mayroon na silang ilan, 13, na hindi na kayang bayaran ang kanilang mga utang. Ibig sabihin nito ay hindi na nila nababayaran ang kanilang mga utang. Malaking bilang iyon. Isipin mo na lang ang 78 pinakamalalaking kumpanya sa isang bansa, 13 sa kanila na mga 17% ay hindi na nakakabayad ng utang ngayon. At kapag narinig mong kamangha-mangha, sa nakaraang ilang buwan lang biglang tumaas iyan. Pero sa nakaraang 4 na buwan lang, nagkaroon ng 70% pagtaas sa bilang ng mga taong hindi nakakabayad sa kanilang credit card. 70% pagtaas sa loob lang ng 4 na buwan ng mga taong hindi nakakabayad sa kanilang credit card. Mga 12% ng lahat ng Russian na credit card ay hindi nabayaran sa nakaraang 4 na buwan. Hindi normal yan. Hindi ganyan kadalas mangyari sa mga bansa. At kahit si Vladimir Putin ay napilitang magsalita tungkol dito. Sinabi ni Putin na marami ang nagsasabi na papasok sila sa resesyon o magkakaroon ng mataas na inflasyon. Pero sinabi ko sa kanila na hindi iyon katanggap-tanggap na option. Pero hindi mo talaga mapipilitang tumigil ang mga bagay na ito. Talagang nagkakagulo na ang ekonomiya at wala siyang kakayahang pigilan ito. 100%, oo, talagang masama yan. Isa pang interesting na bagay na nakita ko ay naglabas ka ng video tungkol sa pagbagsak ng bangko sa Russia. Talagang interesting na video at para sa mga nanonood, ilalagay ko ang link sa itaas at sa ibaba. Siguradong panoorin ninyo. Pero gaya ng nabanggit mo, napipilitan si Vladimir Putin na magsalita tungkol dito at alam ko sa video mo nabanggit mo na dahil ito ay tinatalakay na ng Russian media. Ibig bang sabihin nito ay may nangyayari sa Russia? May mga bitak na ba o talagang sobrang lala na ng sitwasyon na wala nang makakapagtago nito? Oo, siguradong may mga bitak na nangyayari. Ang totoo, isa pa yan sa mga nangyayari nitong mga nakaraang linggo na talagang nakakabaliw. May dating ministro ng depensa, si Shoigu, na pinalitan noong nakaraang taon. Pero si Shoigu ay matagal nang naging ministro. Siya at si Grisomov na siyang pinuno ng militar. Ang mga taong tinutukoy ni Prigozhin, ang pinuno ng Wagner Group, natiwali at nagnanakaw ng mga supply ng mga sundalo, kaya pumapalpak ang digmaan. Well, pareho silang nawala ng ilang linggo at maraming lumabas na chismis kung ano mo ang dawa ang inang nangyari. May mga chismis na sinasabing napatay si Shoigu habang iniimbestigahan. May iba pang chismis na nagsasabing tumakas ng bansa si Grisomov. Ngayon, sa parehong kaso, matapos ang ilang linggo ng pagkalat ng mga chismis, parehong nagpakita ulit ang dalawang lalaki na magkasunod lang ng isang araw. Si Gerasimov ay lumitaw para sa isang pagpupulong sa Moscow at si Shoigu naman ay nasa North Korea kasama ang diktador. Pero kaduda-duda rin iyon. Totoo nga bang kuha talaga noon ang mga larawang iyon o inilabas lang pagkatapos para patunayan na buhay pa sila? Dahil pagkatapos noon, hindi na sila muling nagpakita. At mukhang mayroong alitan sa kapangyarihan o kung anuman na nangyayari sa loob ng Moscow. Si Putin mismo, na sinusubaybayan ko na ng 20 taon, ngayon ko lang siya nakita na ganun ka nerbiyoso sa publiko kung saan nauutalo siya sa kanyang mga salita. Nauutalong siya lalo na kapag pinag-uusapan niya ang mga bagay tulad ng ekonomiya. Talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pinuno ng Central Bank ay nagsabi pa nga na naubos na nila lahat ng reserbang meron sila na tumulong sa kanilang makaligtas sa mga parusa. Sinabi ng ministro ng pananalapi na ang bansa ay papasok sa isang malamig na panahon. Sinabi ng ministro ng ekonomiya na ang bansa ay realistiko ng papasok sa isang resesyon. Pero kahit ang mga nangungunang analyst sa loob ng Rusya mula sa mga think tank na pagmamay-ari ng gobyerno ay nagsasabi na maaari silang magkaroon ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga bangko. Ang ibig sabihin nito ay dahil sa sobrang dami ng toxic na utang sa loob ng mga bangko, kapag may isang bangko na bumagsak o kapag sapat na dami ng tao ang tumigil sa pagbabayad ng kanilang mga utang, hulaan mo, maaapektuhan din ang ibang mga bangko, parang sakit na kumakalat. At maaaring bumagsak ang isang bangko kasunod ng isa pang bangko at isa pa.
At paulit-ulit lang itong mangyayari at magdudulot ng chain reaction. Kaya naaalala mo noong 2008, nagkaroon tayo ng malaking krisis pinansyal sa Estados Unidos. Halimbawa, na nakaapekto sa buong mundo. Ang pagkakaiba doon ay mga 20% rin ng mga bangko, katulad ng sa Rusya. Pero ang pagkakaiba ay ang Estados Unidos ay maaaring umutang mula sa ibang mga bansa. Alam mo yun, hindi ito nasa ilalim ng mga parusa. Maaari itong gumana ng mas regular. May tiwala ang mga tao sa dolyar ng United States. Samantalang, wala namang tiwala ang mga tao sa ruble at wala itong totoong kakayahan na buhatin ang sarili nito. Kaya kung mangyari ito, kung bukas talaga magsimulang bumagsak, wala ang pamahalaan ng Rusya ng $700 bilyong na mayroon ang pamahalaan ng United States noon para patatagin ang ekonomiya nito. Ang Rusya ay tuluyang babagsak. Oo, at nakita natin ito sa channel noong tinakpan natin ang krisis sa real estate sa China. Hindi pwedeng bumagsak ang mga bangko dahil ibig sabihin nun ay parang guguho ang modernong lipunan. Ganun sila kahalaga. Tama. Oo, ang mga bangko ang pinakamalaki. At ang nakaka-interes ay ang gobyerno ngayon. At makakarinig tayo ng isa pang bagay na talagang kakaiba na hindi ko pa nakita dati. Ay kaya ang gobyerno ngayon ay nagsasabi. At araw-araw akong nagbabasa ng Russian Telegram at talagang nagulat ako. Ang daming kwento mula sa gobyerno na nagsasabing tumaas ang dami ng panloloko at tumaas din ang cybercrime. At iniisip ko, bakit nila ito pinag-uusapan nitong mga nakaraang buwan? At kamakailan lang sinabi nila, dahil ang daming tao na nandaya para makakuha ng loan, baka ipagbawal na namin sa mga bangko ang magbigay ng loan kahit kanino. Parang walang sense yun. Bakit nila gagawin yun? Sabi nila, para maiwasan ang pandaraya, hindi namin papayagan ang mga tao na mag-withdraw ng higit sa $550 kada araw. At para maiwasan ang pandaraya, pwedeng sabihin ng bangko na hindi mo pa pwedeng kunin ang pera mo. Kailangan mong maghintay ng 48 oras bago mo ma-withdraw ang pera mo. Hindi tungkol sa pandaraya yan. Palusot lang yan. Kasi nungalingan yan. Tinatangka nilang pigilan ang sabayang pag-withdraw sa bangko. Gusto nilang pigilan na sabay-sabay magpunta ang lahat sa bangko at kunin ang pera nila. At ang palusot nila ay para maiwasan ang pandaraya, hindi kanila papayagang mag-withdraw ng higit sa $550 kada araw. Pero wala namang sense yun. Lahat ng bansa sa mundo may mga bangko at sa lahat ng bansa, nagpapautang ang mga bangko. At lahat ng bangko sa mundo ay humaharap sa pandaraya at cybercrime. Hindi naman tumaas ang mga kaso ng mga ito sa Rusya. Alam natin yan dahil sa mga pampublikong estadistika. Kaya ang nangyayari dito, sinusubukan ng gobyerno ng Rusya na lokohin ang publiko na hindi. Pinoprotektahan lang namin kayo at ang mga bangko, kaya bawal kayong mag-withdraw ng pera ninyo. Ang totoo, hindi sapat ang pera ng mga bangko para bayaran lahat ng tao kung bigla silang magpunta bukas at kunin ang kanilang deposito. Grabe ang labo nun kasi hindi ba mas lalo lang lalala ang sitwasyon? Kasi kung alam kong hindi nagpapautang ang bangko, mas lalo akong magsusumikap na kunin ang pera ko. Dapat nga, yun ang punto eh. Kapag sarado ang lipunan, sa tingin ko, hindi talaga nare-realize ng mga tao kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Pero malinaw na hindi na ito kontrolado at napaghandaan na ito noon pa. Ang totoo niyan, sobrang nakadepende ang ekonomiya ng Rusya sa langis at gas. At nahihirapan na silang ibenta ito ngayon. Ibig kong sabihin, bumaba na ang presyo ng langis, pati na rin ang presyo ng gas. May isa pang bagay. Napansin ng mga pangunahing bumibili ng langis at gas ng Rusya na, teka, maglalagay na naman ng bagong parusa ang United States dito. At hindi na talaga namin kayang bilhin ito. Sobrang laki ng panganib para sa amin. Ang bagong mga parusa ay 500% taripa sa mga produkto ng kahit anong bansa na bibili ng langis, gas, uranium ng Rusya at iba pang ganitong bagay. Aling bansa ba ang gustong sumugal na magkaroon ng 500% taripa sa lahat ng produkto na ine-export nila sa Estados Unidos? Wala. Oo, maliban na lang siguro kung bansa ito tulad ng North Korea o Iran, pero sa tingin ko, ang dalawang bansa na bumibili nito ng marami ay China at India. Parehong bansa na sobrang umaasa sa pag-export ng murang produkto nila sa Estados Unidos. Oo, tama ka. Ibig kong sabihin, kapag pinagsama mo ang dalawang bansa, mga 70 hanggang 75% ng lahat ng benta ng langis ng Rusya ay napupunta sa kanila. Parehong bansa rin ang humihingi ng malaking diskwento mula sa Rusya, kaya nababawasan ng kita. Pero may dagdag pa, sa kaso ng India, mas mababa pa sa 1% ng kanilang kalakalan ay kasama ang Rusya. Sa kaso ng China, mas mababa pa sa 2% ng kabuuang kalakalan nila. Hindi talaga pangunahing partner ang Rusya para sa alinman sa dalawang bansa. Kung ikukumpara, ang Estados Unidos ay double-digit na partner para sa parehong bansa. Sang-ayon ako dyan, dito ko talaga nakita na nung una, maraming tao ang nagsasabi na may bagong alyansa na nabubuo at lalo itong lumalakas. Pero nakikita na natin ngayon ang mga bitak dito.
Pero ang mas malaking sitwasyon kung saan nakita natin ang mga bitak ay sa Iran. Walang talagang tumulong sa Iran, maging ang China o Rusya. Ano ang tingin mo doon? Nakakagulat talaga. Alam mo, matagal nang humihingi ng mga armas ang mga Iranian mula sa mga Ruso. Hindi talaga nagpadala ang mga Ruso. At hindi rin sila nagpadala ng air defense na hinihingi ng mga Iranian. At sinabi nilang kailangan nila. Bakit nga ba hindi sila nagpadala ng air defense? Sa totoo lang, may mahalagang dahilan kung bakit. At ito ay dahil kailangan din ng mga Ruso ang air defense para sa sarili nila. Inaatake sila ng Ukraine sa paraang hindi nila inasahan. Sa loob mismo ng teritoryo ng Rusya, nakita natin ang Operation Spiderweb noong ika-1 ng Hunyo at kung gaano ito naging matagumpay. Kaya napagtanto ng mga Ruso sa puntong ito na hindi nga nila kayang protektahan ang sarili nila, paano pa kaya matutulungan ang mga Iranian? Talagang napakasama ng kalagayan ng Rusya, hindi talaga maganda ang nangyayari. Oo, at nakita ko yung pinost mong nakakatawang meme tungkol dito sa post mo kung saan parang humihingi ng suporta ang Iran. Tapos parang sinabihan lang sila ng good luck. Pero siguro, ilipat muna natin ang usapan sa frontlines. Pwede mo bang bigyan ng mabilisang overview ang mga nanonood tungkol sa mga nangyaring malalaking kaganapan nitong mga nakaraang linggo? Maraming iba't ibang bagay ang nangyayari ngayon. Sinusubukan talaga ng mga Ruso na makakuha ng lupa. Nandyan pa rin sila sa silangang Ukraine. Napuntahan ko na yung mga teritoryong yun dati. Puro mga sakahan na lang talaga ngayon, mga abandonadong baryo. At nakakuha na sila ng ilan, pero nawawalan din sila ng halos 1,000 sundalo bawat araw. O higit pa, bilang mga kaswalti, ang mga Ruso sa nakalipas na 2 buwan. Ibig sabihin, nawalan na sila ng humigit kumulang 60,000 sundalo. Nakakuha sila ng lugar na mga 420 kilometro kwadrado. Gaano kalaki yon? Kasing laki ito ng Phoenix, Arizona. At kung iisipin mo, 60,000 buhay ang nawala para lang mapalaya ang teritoryong yon. Ganoon kalaki ang isang lungsod. Pero hindi ito lungsod, kundi mga sakahan at inabandonang mga baryo. At ang mga Ukranyano ay nagpapabaya ng teritoryo dahil alam nilang hindi nila kayang manalo sa isang digmaan ng pag-ubos ng lakas. Mas marami lang talaga ang mga Ruso. Mayroong 145 milyong Ruso at mga 22 milyong Ukranyano sa malayang Ukraine. Kaya mas estratehiko para sa mga Ukranyano na atakihin ang mga Ruso sa loob mismo ng Russia upang maputol ang kanilang mga supply chain, upang gawing imposible para sa mga Ruso na makipagdigma. At iyon ang epektibong ginagawa nila. Kaya araw-araw may mga pag-atake sa loob ng Russia. Kahapon lang, 50 drone ang pumunta sa Moscow. Kaya kapag tiningnan mo ang mga pag-ataking ito na isinasagawa sa loob ng Russia, sa tingin ko mas mainam iyon dahil maaari iyong maging game changer. Maaaring maging malaking pagbabago iyon kung ang ekonomiya o lipunan ng Russia ay maapektuhan ng mga ginagawa ng Ukraine. Oo, isang yan dan. Nakita natin ang isang napakalaking pag-atake ngayon. Siguro pwede mo na itong tawaging Spiderweb 3.0 dahil nakita na natin ang 2.0 kung saan 434 ang nawasak sa airbase. Iyan ay isang multibilyong dolyar na pagkalugi o kaya naman multibilyong rubles. Oo, nawala. Iyon ang nakita ko sa isa sa mga Russian Telegram. Pero bago natin pag-usapan yan, mabilis lang, hindi ba't konektado rin ang mga casualties sa mga problemang pang-ekonomiya ng Russia? Kasi nangangako ang Russia ng maraming bonus kung ikaw ay nasugatan o namatay. Anong special nakita akong ulat kamakailan lang kung saan pinipilit nila ang mga bangko na pautangin ang gobyerno para mabayaran nila ang mga bonus na ito. Kaya pinipilit ng gobyerno ang mga bangko na maglabas ng maraming pautang na hindi naman talaga nakakatulong sa kahit sino. Sa katunayan, pinilit nilang maglabas ng halos 200 bilyong dolyar na halaga ng pautang sa mga military defense contractor at sa maraming pagkakataon, hindi naman talaga kayang bayaran ng mga contractor na ito ang mga utang na siyang muling nagpapahina sa buong sistemang pang-ekonomiya ng Russia. Pero may isa pang aspeto nito na kapag namatay ang mga taong ito, oo, dapat silang makakuha ng malalaking severance at malalaking bonus kapag pumirma sila. Ang problema, hindi talaga kayang bayaran ng gobyerno ang mga ito. At kaya natin nakita ang mga video ng mga Ruso na sinisira ang mga bangkay ng mga patay na sundalo o sinusubukang itago ang mga ito kasama ng mga patay na sundalo Ukranyano para sanabuin na lang ng mga Ukranyano at mawala na sa kanilang kamay. Pero meron din silang tinatawag na, siguro nakita mo na rin, yung mga tinambak na meat cubes kung saan nilalagay nila ang mga bangkay sa malaking karton, sunod-sunod na bangkay at hinahayaan nilang mabulok ng sabay-sabay hanggang maging parang malapot na ito. Talagang nakakakilabot. Pero dahil iniiwan nila ito doon, buong tag-init, pero ganun nga ang ginagawa nila. At bakit nila ito ginagawa? Kasi kailangan nilang may gawin sa mga bangkay at kailangan nilang alisin ito. Pero sa parehong panahon, ayaw din talaga nilang dalhin pabalik sa Rusya dahil kailangan nilang aminin na namatay ang tao. Sa ganung kaso, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga sa pamilya niya. Kaya ang pinakamabuting magagawa nila ay gawing imposible para sa pamilya na i-claim na patay na siya. Hindi nila mapapatunayan dahil wala silang bangkay. Wow, totoo nga. Oo, hindi ko alam. Alam ko na gumagawa sila ng mass grave sa mga frontline. Nakita ko na yon. Yung karton na bagay, grabe talaga yon.
Hindi, grabe talaga. Grabe talaga. Alam mo, yung mga Ruso, ganun din. Kasi may mga tao silang malubhang nasugatan na ayaw nilang ibalik sa Russia kasi una, kailangan nilang gumastos para sa pagpapagamot at kailangan din nilang bayaran dahil nabaril o nasugatan sila. Kaya pinipilit nilang isabak sa machine gun fire ng mga Ukrainian para makaiwas silang magbayad. Oo, yung taktika nung World War Ikalawang. Pero sige, pag-usapan natin yung malaking atake ngayon. May isa na namang airbase na inatake sa Marinovka para sa 4 na Sukhoi 34. Padaming, paano ba ito paulit-ulit na nangyayari? Akala mo pagkatapos ng Operation Spiderweb, mag-iingat na ang Russia? Mas magiging mapagmatsyag sila, mas alerto laban sa mga ganitong uri ng atake. Kita naman na hindi handa ang Russia sa nangyayari. Ibig kong sabihin, hindi nila inasahan na mangyayari ito. Hindi nila inasahan na dadalhin ng mga Ukrainian ang digmaan sa Russia. At tama sila noong nakaraang administrasyon? Noong nakaraang administrasyong pampanguluhan, aktibong sinusubukan ng United States na kumbinsihin ang mga Ukrainian na huwag gawin iyon. Sinasabihan nila ang mga Ukrainian na huwag gawin iyon at dahil doon, mas hindi naging aktibo ang mga Ukrainian sa teritoryo ng Russia. Pero ngayon, parang wala nang nagsasabi sa mga Ukrainian na tumigil. Hindi ang mga Europeo, hindi rin ang mga Amerikano. Kaya naman isinasagawa nila ang mga pagkakaking ito. At sa tingin ko, ito ang pinakamagandang estratehiya na magagawa nila dahil may ilang bagay itong nagagawa. Malinaw na, pinipigilan nito ang Russia na magkaroon ng maayos na gumaganang militar. Pero inaalisan din sila nito ng kakayahang magpadala ng supply at magpadala ng karagdagang tulong sa Ukraine, pati na rin ang muling pagprioridad sa sarili nilang mga sundalo at mga yaman para protektahan ang kanilang mga pasilidad sa loob ng Russia, na malinaw namang hindi pa nila nagagawa ng epektibo. Pero wala silang sapat na air defense para magawa ito ng maayos. Sa kabuuan, nasa napakahirap na kalagayan ang mga Ruso dahil kapag tumingin sila sa paligid at kay Putin, paano mo maipapaliwanag sa publiko ng Rusya na makinig kayo, lahat tayo ay dumaranas ng mga paghihirap na ito. Kulang ang pera para sa lahat ng bagay. Kailangan nating magsara ng mga ospital. Kailangan nating isara ito. Pero para ito sa militar na talagang kailangan natin. Pero ang militar naman ay palaging inaatake at hindi rin niya mapigilan iyon. Palagi niyang ipinapangako sa mga tao na siya ang magiging haligi ng kapayapaan at katatagan sa bansa, pero hindi na niya maipapangako ang katatagan ngayon. Tama yan. Dito nga nagkaroon kami ng isang interesting na tanong noong nakaraang taon. Alam mo ba kung paano ang Russia ay may mga end of the year na hindi ko alam kung nakapunta ka na roon bago ka ipagbawal. Dapat ay sapat na dahilan yan para mag-subscribe ang mga tao sa channel mo. Literal na ayaw ni Putin na marinig ng mga tao ang gusto mong sabihin. Totoo yan. Oo, pero si Steven Rosenberg ng British Broadcasting Corporation, tinanong niya siya ng ganito. Umalis si Yeltsin sa bansa at sinabi sa'yo na panatilihin itong maayos. Nagawa mo ba yon? Makikita mong talagang mapanuligsa ang tanong na yon. Si Steve Rosenberg, masasabi kong matapang na tao siya. Hindi ako makapaniwala na naitanong niya ang mga tanong na yon. Oo. Talagang kamangha-mangha yun. Lalo na't napakatapang niya. Pero sa tingin ko, sa kabuuan, ang totoo ay hindi naging mabuting leader si Vladimir Putin. Ibig kong sabihin, sa kahit anong kompetitibong pamantayan, hindi siya isang mabuting leader. Wala siyang naibibigay para sa mga mamamayang Ruso, nagsimula siya ng mga hindi kailangang digmaan, at nagnakaw siya ng mas maraming pera kaysa kanino man. Ayon kay Elon Musk, si Vladimir Putin ang pinakamayamang tao sa mundo. At sa tingin ko, totoo marahil ang realidad na iyon. Hindi ko talaga pinagdududahan yon. Ibig kong sabihin, saan napunta ang lahat ng pera ng mga Ruso. Napakahirap ng mga Ruso. Ibig kong sabihin, talagang salat sa yaman ng bansa kapag lumabas ka ng Moscow. Sa tingin ko, nasa $140 pa rin ang pensyon kada buwan. Ito ay isang bansang nagpapanggap na parang isang bansang Europeo. Wala itong pagkakahawig sa isang bansa sa kanlurang Europa. Andito ko nakita daw isang nakakatawang komento sa isa sa mga video natin na parang si Putin ay sobrang tapat na kaibigan na ibinigay niya ang kalahati ng bansa sa mga kaibigan niya. Tama naman yon. Ibig kong sabihin, talagang hinati niya ang mga yaman ng bansa sa mga kaibigan niya. May maliit na grupo na kumokontrol sa lahat ng bagay. At nakakalungkot kasi sana kung pinili lang niyang maging iba. Pwede sanang naging iba si Putin. Pwede sanang naging normal na bansa ang Russia. Pero pinili niyang gawin ito sa loob ng 25 taon para nakawan ang mga tao. Para ilihis ang atensyon nila. At nililihis nila ang atensyon gamit ang iba't ibang bagay. Ang digmaan sa Chechnya o ang kasalukuyang digmaan. O kaya naman, alam mo na, ang pagpapalakas ng nasyonalismo sa bansa. Lahat ng ito ay ginagawa para ilihis ang atensyon ng mga tao mula sa mga krimeng kinasasangkutan niya. Isa lang siyang boss ng mafia kung talagang naiintindihan mo kung sino si Vladimir Putin or kung paano siya mag-isip. Huwag mong gamitin ang political science. Isipin mo ang kriminolohiya at kung paano gumagana ang mafia. Dahil iyon marahil ang pinakatumpak na paghahambing. Ito ay kinukuha ko lang mula sa mga komento. Sobra kasi yung iba sa mga komento, tulad ng natuto raw sila ng marami, may isa kaming komento kamakailan na parang bawat bansa raw may mafia.
Pero sa Russia, ang mafia raw ang may bansa. Sa tingin ko, karaniwan na yung sinasabi. Karaniwan nga yan, oo. Kakakita ko lang din sa komento. Pero siguro, lumipat naman tayo sa mga positibong balita. Unang beses at matagal na rin. Parang ang daming magagandang balita na lumalabas mula sa NATO, lalo na sa huling summit. Si Trump ay nagbigay ng mga simpatikong komento para sa Ukraine. Nagkasundo rin ng NATO na taasan ang kanilang defense spending sa 5%. Ano ang tingin mo doon? Paano ito makakaapekto sa digmaan at sa mga frontline? Sa tingin ko, sa kabuuan ay maganda ito. Ang ibig kong sabihin, ganito kasi yan. Maraming iba't ibang aspeto kung bakit mahalaga ito. Kaya hindi lang ito tungkol sa agarang pagiging miyembro o kung anuman na malabong mangyari. Ang mas makatotohanan, gayunpaman, ay umasa talaga ang Rusya na si Trump lalo na ay agad na iiwanan ang Ukraine. At para maging patas, noong nagsimula si Trump, sa tingin ko maraming tao ang inakala na malamang iyon ang mangyayari. Tila ganoon nga ang nangyari. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo silang nadidismaya. At kung bakit mahalaga iyon ay hindi lang dahil iniintindi natin ang nararamdaman nila, kundi dahil handa ba talaga silang ipagpatuloy ang digmaan. Kung nakikita nilang wala namang napupunta sa kanila, umaasa talaga sila na papanigan sila ng mga Amerikano ngayon. Pero kung hindi iyon mangyayari, ano pa ang aasahan nila? Hindi nila kayang sakupin lahat ng teritoryo ng Ukraine. Wala silang kapasidad para doon. Hindi kayang suportahan ng kanilang ekonomiya iyon. At kung isa kang diktador, sa huli ang pinaka-ikinababahala mo ay hindi lang ang mga iyon, kundi ang katotohanan na paano kung may ibang tao na makapansin na mahina ka at magpasya silang tanggalin ka dahil iniisip nilang kaya nilang agawin ang kapangyarihan. Para kay Putin, totoong-totoo ang panganib na iyon. Hindi lang basta panaginip. Maaaring mangyari iyon bukas. At dapat talaga siyang mag-alala. Kaya sa tingin ko, kapag tumitingin siya sa paligid at nakikita niyang, alam mo yon, ang NATO ay hindi natatakot, sa katunayan kabaligtaran pa nga, mas nagkakaisa pa nga ang NATO ngayon kaysa dati, at kung lalo pa silang magkaisa at magsimulang magpadala ng mas maraming armas o tulong sa Ukraine, maaaring lalong lumala ang sitwasyon para sa Russia. Ang mga Ruso ay may hawak at patuloy pa ring may kontrol sa bahagi ng Kursk Oblast, Russia, sa ilalim ng okupasyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ngayon, kung ikukumpara ang Russia sa taong 2022 nang nagsimula ang digmaan, mas kaunti na ang kontrol nila sa Ukraine kaysa noon. Pero pati na rin sa sarili nilang teritoryo. Mas kaunti na rin ang kontrol ng Russia kaysa noong 2022. Sa kahit anong paghahambing, hindi natin masasabi na may magandang nangyayari para sa Russia. Wala talaga. Hindi talaga. Walang matinong tao ang makapagsasabing maayos ang mga bagay-bagay. At nakakatawa kasi sinasabi ko ito sa mga panayam o sa YouTube at may mga tao na nagsasabi, pero tingnan mo, halimbawa, sabi ng International Monetary Fund na lumalago ang ekonomiya ng Russia ng 4% kada taon. Naiintindihan mo na ang mga Ruso rin ang nag-uulat kung ano ang paglago nila, kung ano ang gross domestic product nila. Hindi International Monetary Fund ang nagkakalutkulan nito. Ang mga Ruso mismo ang nag-uulat nito. Hindi ito ina-audit, hindi sinusuri. Kaya wag kang maniwala doon. Ang totoo, napakasama ng nangyayari sa Russia na siya ring halos araw-araw kong tinatalakay sa aking YouTube channel batay sa pinakabagong balita at estadistika mula sa Russia. Tiyak, ilalagay namin ang link nito sa itaas at ibaba. Tiyak, siguradong tingnan ninyo ito kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa tingin mo, ano ang mga pangunahing bagay na maaaring gawin ni Trump para epektibong matulungan ang Ukraine? Sa tingin ko, sa huli, at sa palagay ko ito rin ang malaking pag-asa ng lahat, ay ma-realize niya ang katotohanan na si Vladimir Putin ay hindi siya nirerespeto, hindi siya sineseryoso, kahit pa malaki ang pag-asa ni Donald Trump na magiging magkaibigan sila. Hindi talaga siya sineseryoso ni Putin, at sa tingin ko, nagsisimula na siyang mainis doon. Ilang beses na ring sinabi ni Trump ito sa publiko, kaya sa tingin ko, ang pinakamagandang mangyari sa puntong ito ay una, tanggalin niya ang mga restriksyon sa pagbebenta ng armas sa Ukraine. Hindi ko alam kung bakit natin gustong limitahan kung sino ang bibili ng armas. Wala naman tayong mawawala dito dahil marirealize niya na, pakinggan mo, ang pangarap na magkaroon ng peace deal kay Putin ay hindi mangyayari. Ayaw ni Putin ng peace deal, at kung ayaw niya ng peace deal, maging tapat tayo. Hindi naman ang mga Ukrainian ang gustong makipaglaban, kundi ang mga Ruso na tumatangging seryosohin ito. Magbenta tayo sa mga Ukrainian, parusahan ang mga Ruso, at kung gusto niyang ipakita kung sino ang boss, ito na ang magandang pagkakataon. Parusahan ang mga Ruso, bigyan ng mas maraming armas ang mga Ukrainian, bigyan sila ng kinakailangang tulong o payagan man lang silang bumili ng mga armas na kailangan nila para si Vladimir Putin, at ang mga kumakalaban sa United States ay maparusahan. Oo, sa tingin ko may magandang balita dito. Ang magandang balita ay sa tingin ko nare-realize na ni Trump na ang mga Ruso ang ayaw ng kapayapaan, lalo na base sa mga komento niya sa NATO, 'di ba? Tiyak. At nakuha ko rin ang impresyon na yon.
At nagulat ako kung gaano kainit ang mga komento niya sa NATO conference. Sa tingin ko, unti-unti niya talagang nakikita yon. Naiintindihan niya na may kakaibang nangyari. At naaalala ko pa nga na nabasa ko ilang linggo na ang nakalipas sa loob mismo ng mga kaibigan ni Trump. Sinasabi nila na mas madalas nang nagtatanong ang presidente, ano ang nangyari kay Putin? Parang hindi ba siya nagbago? Parang bakit siya umaasta ng ganito? At talagang nagulat siya. Sa tingin ko, habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi ito isang hindi pagkakaintindihan. Talagang hindi ka lang gusto ni Putin. Oo, hindi ko rin alam kung napansin mo kasi napansin ko ito at hindi ito pinag-uusapan ng mga tao. Mula nung punto na parang nagbago ang pananaw niya sa Ukraine ay pagkatapos niyang mag-spend ng isang araw kasama ang presidente ng Finland, parang Kaya oo, interesting nga yun, hindi ba? Oo, talagang nakaapekto yun sa kanya. Sa tingin ko, naging positibo yun. Tama ka, mahalagang araw yun at nabanggit pa nga ni Trump na nag-golf sila ng magkasama. Pero kung titignan natin kung sino ang madalas niyang kausap, yung mga Briton, Pranses, Aleman, medyo nagkakaisa rin sila sa kanilang mensahe. Pare-pareho lang ang sinasabi nila. Sinasabi rin ni Boris Johnson sa kanya ang parehong bagay kapag nagkikita sila. Kaya sa tingin ko, sa kabuuan, lumilihis na siya sa mensahe, nagsisimula na siyang magduda sa ilan sa mga paniniwala niya na parang nakuha niya mula sa Twitter na si Putin ang nasa tamang panig at si Zelensky ang nasa maling panig. Nagsisimula na siyang magduda sa lohika na yun buti na lang at sa tingin ko, isa yan sa mga bagay na malamang ay gaganda pa habang tumatagal. Kasi aminin natin, ang mga Ruso ayaw pa nilang tapusin ang digmaan. oo, and then so ay isang bagay na naisip ko lang mga isang taon na ang nakalipas sa tingin ko nung nagsimula pa lang tayo. Ni common nila, noong ginagawa natin ang mga interview na ito, napagpasyahan natin na malaki ang kinalaman ng digmaan na ito sa mga mineral na meron ang Ukraine, lalo na sa silangang bahagi ng Ukraine, at yun talaga ang gusto ng Russia. At ngayon, habang nire-record natin ito, nasakop ng Russia ang isa sa pinakamalalaking minahan ng lithium sa Europa. Oh, grabe yon kasi parang kolonyalismo na naman ito. Alam mo, sa tingin ko, maraming tao ang hindi nakakaintindi na kung titingnan mo ang mapa at mag-Google ka lang, madali mo lang makikita, i-type mo lang kung saan matatagpuan ang mga likas na yaman ng Ukraine. Tapos i-type mo rin kung saan naganap ang pagsalakay noong 2022. Makikita mo na malaki ang pagkakapareho ng mga lugar na yon. At may dahilan kung bakit magkapareho. Kasi alam mo, marami sa mga taong ito, ang Wagner Group ay magandang halimbawa. Bakit? Bakit nga ba? Ang dami nilang nalulugi na tao. Hindi ko na maalala ang eksaktong bilang, pero literal na libo-libo ang namatay para lang makuha ang Solidar, na isang maliit na bayan sa silangang Ukraine. Pero bakit? Kasi may mga minahan ng asin doon. At alam ni Prigozhin na makukuha niya ang pagmamay-ari ng mga minahan ng asin kapag nakuha nila ang bayan. Kaya handa siyang isakripisyo ang 10,000 tao para lang makuha ang baryong iyon. Oo, tungkol talaga ito sa mga yaman. Tungkol lang talaga ito sa kolonyalismo. Ayos, maraming salamat sa pagpunta dito. Sana magawa natin ulit ito sa lalong madaling panahon. At para sa sino mang nag-enjoy sa panayam, ilalagay ko ulit ang link ng iyong channel sa ibaba at sa itaas. Siguradong bisitahin ninyo ang mga nilalaman ni Jason.